At para makapag-acquire na kayo ng inyong OEC exemption ay pupunta kayo sa PAPSBAM website na onlineservices.dmw.gov.ph na ilalagay ko na yung link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. And after nyo mapasok yung website ay i-click nyo lang yung let's go. Ilagay nyo na ngayon ang inyong email address at ang inyong password, then click login. Pero guys, kapag ganito ang lumalabas, ay huwag kayong matakot dahil kailangan nyo lang muli ulitin ang inyong pag-login. At inulit ko nga ulit ang pag-login ng email address at ng password ng kasama ko. At nakapag-login na nga ako. At makikita nyo dito na input your pag-ibig ID. I-close nyo lang yan guys kung wala naman kayong pag-ibig dahil pwede naman kayo makapag-proceed kahit walang pag-ibig number. Hindi kagaya dati. Then, eto na guys, kapag nandito na kayo sa inyong dashboard para makapag-acquire na kayo ng inyong OEC exemption, ay i-click nyo yung balik manggagawa na nakalagay sa gilid. At lalabas ito. Mababasa nyo dito, passport data available. Pag-ibig number, not available. Pero i-click nyo lang yung next. At lalabas ito, previous BM contract do not have deployment details. Huwag kayong matakot guys. I-click nyo lang yang close. Then, ilalagay nyo na ang date ng pabalik nyo sa ibang bansa. Take note guys na kapag mag-a-acquire kayo ng OEC exemption is ang date pabalik sa ibang bansa or yung flight nyo pabalik sa ibang bansa ang ilalagay nyo. Dahil ang ating OEC or OEC exemption ay ginagamit natin kapag papunta tayo sa abroad or sa bansa kung saan tayo nagtatrabaho. And after nyo malagay yung date ng flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay i-click nyo lang yang next. At lalabas na ito guys. May mga tanong dyan sa baba na kung are you returning to this employer? Are you returning to this job site? Are you returning to this position? At yung pang-apat na tanong na you aware daw na you may face disciplinary action kung mga maling impormasyon ang ilalagay mo. Ang sagot dyan guys ay kailangan nyo lang lahat i-click ang yes. Dahil nga wala namang pagbabago sa employment information nyo. And after nyo maklik lahat ng yes ay lalabas na ito. Evaluator's remarks. At may makikita nyo dyan na pula, print OEC at nakalagay lahat ng information nyo at status completed. So, i-click nyo lang yan guys, kulay pula na print OEC. And after nyo maklik yung print OEC at dapat meron kayong document viewer para makita nyo ang inyong OEC. So, kapag naklik nyo na yan, ay eto na guys. Yan na ang inyong OEC exemption. Ganon lang kadali mag-acquire ng OEC exemption sa inyong PAPSBAM account. So, ang tanong ng karamihan na kailan pa daw ba magpa-verify ng kontrata kapag nakapag-acquire na ng OEC exemption at babalik lang din sa parehong employer at wala namang pagbabago sa employment information. Ang sagot guys, kapag nakapag-acquire na kayo ng OEC exemption at wala namang pagbabago sa employment information, ay hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract. Okay na yan guys, dalhin nyo lang inyong printed valid contract kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas, just in case man hanapin